Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, "Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi ng babae sa ahas, "Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay." At sinabi ng ahas sa babae, "Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na makikakilala ng mabuti at masama." At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at na kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at sinabi niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nilang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ang higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ay ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At pagagalaitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog sa iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong." Sinabi niya sa babae, "Pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ka ang iyong kalooban at siya'y magpapanginoon sa iyo." At kay Adan ay sinabi, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay.